Ito pa yung malupit. Bukod doon, naging bugaw pa. Kadugo mo, ano mo, kamag-anak mo, ano mo, ba't mo sinisiraan? Magiging okay na yan mga kalogs. Ang buboso tayo. Bubait na taga-komento. Hindi ko naman sinasabi na maniwala kayo. Ako'y nagagalit na naiinis. Hindi na tao ang gumagawa sa pera. Pera na ang gumagawa sa tao. At isa pang iduduktong ko. Isa pang malupit na iduduktong ko. Ayan o. Good morning everyone. So ito na naman ang pagbumuka ko. Nasa inyong harapan na naman. Panigurado na ang iba nasa big screen naman ng TV. Sa mga logs ay umuulan na naman dito sa ating lugar o sa aming lugar dito sa Barangay Bukana. Ayan, halos tumilat-tila na ng konti at umaambon-ambulan na konti. Ngayon pupunta ako ng tabing dagat at bibisitahin natin yung jet ski mga kalogs at lalagyan natin siya ng bubong. O tatakpan natin kasi ano yun doon. About jet ski nga pala mga kalogs, yung ibinigay sa atin jet ski, di ba? Hanggang ngayon kasi hindi pa naaayos. Hindi pa siya naaayos. Nakapagtanong-tanong ako, i-overall daw yung makina na yun dahil pinasok nga ng tubig. I-overall, pero may idea din ako na medyo makakamura doon ng konti. Hindi ko alam ha. Ang sabi naman mahal sa iba. Kasi nga 2-stroke lang siya. 2-stroke lang yung makina ng jet ski na yon. Ay sabi naman ni Boss Andrew na nagbigay sa akin, baka daw may kakilala akong marunong gumawa ng mga motor-motor. Baka daw kayang gawin kasi 2-stroke lang nga lang daw. Sabi ko magtatanong-tanong ako. Pero kung magsasadya tayo sa may sa mga manggagawa talaga ng jet ski, sure daw na mapapamahal ang pag-aayos ng jet ski na yun, 2-stroke na yun. Maayos pero mahal, malaki ang magagastos. Diba? Kaya ngayon, pupunta ako ng tabing dagat para ipakita sa inyo kung ano na ang kalagayan ng ating dagat ngayon. At syempre, diretso tayo sa jet ski at tatakpan natin kasi nga umuulan-ulan para hindi maluma at maging maayos, para hindi rin paglaruan ng mga bata. Alam ko kasi pinaglalaro natin ng mga bata yun doon. Kaya mga kalogs, tara, samahan nyo ako, let's go! Ito, ang ating karagatan. Ito naman ganda naman. Kumalma nung umulan. Nawala yung hangin na malakas. Kumalma na ng husto. Ngayon, lakad tayo. Papunta doon sa ating jet ski. May mga bata naglalaro, naliligo. Ingat lang ha. Anak ni Ronel yun, dalawa. Sa anak ni Cristobal. Okay, lakad tayo dito. May lalaot. Kay Nilo. Magkano ka kay Nila? Tutulingan ha. Tulingan. Dito puntahan natin ha. Puntahan natin yung jet ski. At ipapatanggal din natin yung baterya para hindi madiskarga. Sayang, bago yun, kabibili lang nun. Ang mahal pa naman ang baterya na yun. 3,000 mahigit ata yung bili dun. Sa akin pa yung nun resibo na dyan, nakatago sa jet ski na yan. Ito yan kumikiglat-kiglat pa, kumukulog-kulog. Ito mga kalogs, ito yung jet ski asul na asul no. Kukuha ko ng pantakip dito sa jet ski na to. Kasi binabalak talagang ipaayos to ni Boss Andrew. Gustong gusto niya mapagana para daw pulido ang pagbigay niya sa akin. Sabi ko sige ako talaga walang pampaayos dito. Napakamahal talaga magpaayos dito. Parang daig pang sasakyan. Ayan diba? So pag pinaayos to, magiging okay na to. Magiging okay na yan mga kalogs. Basta ipaayos lang natin. Nandito pa yung baterya niya mga kalogs. Buksan natin. Yung baterya, bagong bago yan mga kalogs. So tinanggal ko nga lang yung isang para hindi madiskarga nga. Ayan, kukuha tayo ng pantakip dito. Alright. Motorbike. So ito yung jet ski. Tapos yung nakita nyo yung ibinebentang lupa na bahay. Ayan nyo, malapit lang. Tapos dagat. Wala pang takip nito. Tapos takman natin para hindi maluma. Ginagamit para ng mama yung yung sa bubong ng tent. Diba nasira yung tent ko. Ginagamit pala ng mama, pinatatakot niya sa mga gamit niya sa pagtitinda doon sa may court. Nuntahan ko. Okay, nakapagtanong na ako. Yung kubo ng cottage na to, goods na. Alam ko na yung presyuhan. Sasabihin ko na lang sa nagpapareserve sa akin.
Kasi marami sila. Ang mangyayari, may mga dala daw silang tent. Ang mangyayari sa cottage na to, siguro may matutulog dito 2 o 3 lang. Tapos the rest puro gamit na nila. Ang kubong ito. Murang-mura na. Ayan, may pogi dito. Tapos kapag ano, may mga ano naman dito, gripot tsaka lababo. CR, ang CR doon. Ayun o, CR. Yung CR. Tapos doon meron din CR pa doon, tsaka cottage. Tapos kapag wala namang ano, wala namang mga bisitang kasabay, pwede nilang gamitin yung ibang kubo dito. Basta lilinis, hindi nila. Hindi dapat sila maging burara. Oo, kasi yan, pwede pahiram yan. Yung mga old na kubo na yan. Tapos ito yung ano, ayun yung dagat. Tapos pwede sila maglagay na dyan ng mga tent kahit doon sa may bandang pababa doon. Kasi puro tent ang dadalhin nila. Marami to sila, mga 10 packs ata o 12 packs. Kaya gusto raw nila may kubo lang na mapagsisilungan ng kanilang mga gamit para siguradong safety. So ayan, pagtanong natin sa nanay ni RD. Ito yung CR. Oh, naliligo si RD. Silipan kaya, busuhan kaya natin. Mamboboso kaya tayo. Mamboboso tayo. Ayaw na ako, naniligo. Mambubuso sana ako, gaganong ko. Tahimik ata ngayon dito. Walang tao. Ay, birthday nga pala ni Shari, yung anak ni parang Japper. Kaya walang tao dito. Ating motor. Safety pa rin dito. Gulong, lagi kasi lumalambot to eh. Baka napapahiyangan na naman eh. Maharap. Kaya natin. Iyo, matigas naman. Minsan kasi lambot, napapahiyangan. Walang tao dito ngayon. Tambay, walang mga tambay. Ngayon lang ako nakagawa ng karugtong ng ating vlog kahapon. Ayan, nagpataka na ako ng manok. At ito yung ating kaldero sa ating parisan. Ayan. So nagtatanong sa pares, kamusta na rin ang parisan ko? Nabankrupt na ba? So lahat ng gamit ng pares ay nandito pa sa akin. Mga lamesa, upuan. Ayun, kita nyo naman, oh, lamesa, upuan. Yung mga ganon, kutsara, lahat. Kompleto naman sa akin dito. Ngayon, ang inaantay ko na lang talaga ay yung sa tent. Hindi tent eh. Ayoko na ng tent. Dahil napakahuna. Sobrang huna ng bakal. Ayun, yung bili nga namin tent sa Shopee. Ay yun, nawasak nga yung bakal. Nagkaputol-putol yung bakal. Kaya hindi na ulit ako nakapagtinda ng pares. Ang mangyari, paghahandaan namin ng pinsan ko, si Pisan Makmak, na bibili kami ng tolda na mismo, yung parang sa barangay, ganun katibay ang bibili namin. Tapos sabi ko, Pisan kapag magpapas, kasi magiging kami, parang magiging sosyo kami ni Pisan Makmak. Abangan nyo na lang kasi ito nga si Kapitan Bayas ay nakausap ko na about sa pwesto. Noon pa doon sa may sa may 7-Eleven namin dito sa Barangay Bukana, doon sa may BSU, sa may gasolinahan doon ako pepeso sa may harap ng gasolinahan doon. Nakausap ko na si Bayas, okay lang daw naman doon, pero kapag daw pinaalis tayo, aalis, magkukusa na lang daw umalis kapag sinabing hindi na pwede magtinda doon. Ayun, ganoon ang mangyayari. Siyempre, nakikipesto lang naman tayo doon, kaya susundin natin yung ganun yung mangyayari. Kaya yan, i-ready lang na natin, no? I-ready lang natin. So pinaghandaan namin, kasi sabi ko, Pisan Makmak, kailangan natin ng wag na tent, yung tolda na katulad ng sa barangay, yung makapal, ayun ang kailangan natin, at saka freezer. Yung freezer na yan, ganyan, yung pabukas na ganyan, yung malaki, yung puro freezer na lahat. Alam nyo ba kung bakit? Dahil mangyayari, kaya freezer yung sinabi ko, kapag bibili ng pork, yung baboy, tsaka chichirong bulaklak, at tsaka beef pares, yung beef, ayan, yung doon na lang muna tayo sa pork tsaka bulaklak. Doon po kasi nabili yan sa Maynila. O bultuhan ng bilihan doon para mas mura lalo, mas makakamura. Kaya kailangan ng freezer para kapag bumili ng bultuhan doon ay nandula sa freezer. Hindi na tayo pabalik-balik doon kapag mauubos na nga, pag mauubos na yung laman ng freezer na yun, tsaka na lang tayo bibili ulit doon sa Maynila. Tsaka ng baka. So ulitin pa rin natin yung tinda natin na overload
pares, only rice with free soft drinks. Yung tulad ng kay Diwata. Tapos beef pares, hindi mawawala yung beef pares kasi ang iba gusto baka, ganon. Kaya yung may mga short order, 'di ba ganon, na order isang kanin tapos pares 60 pesos lang, 'di ba? 60 lang. Eh kanin tsaka ano na yon, beef pares sabos, only sabaw. Hindi lang only rice yun kasi regular order lang ang tawag doon. A la carte. Huwag mo itapon ng ano, sayang. Huwag mo ano. Yan. Sayang ang patoka. Ayun. So yun ang mga mangyayari, abangan nyo. Ito kami sa Pepe sa may ano. Nakausap ko na si Pisang kanina lang. At abangan nyo na lang. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na maniwala kayo. Sa mga ano natin dyan, mababait na taga-komento. Hindi ko naman sinasabi na maniwala kayo. Abangan nyo na lang. Ika nga nasabi ko, unti-unti yan. Dahan-dahan. Ulit. Mag-uumpisa tayo ulit. So, ayun ang mangyayari. At meron ako iduduktong sa vlog na ito. Ayun, ito napakalupit. Napakalupit. Ako'y nagagalit na naiinis. Alam nyo ho ba kung bakit? Dahil may nadiskubre na naman ako, may nagsumbong na naman sa akin. Ang nagsumbong sa akin ay kapwa ko vlogger. Kapwa ko vlogger ang nagsumbong sa akin. Pinakita sa akin ng mga ebidensya. Ebidensyang malupitan. Malupitang ebidensya. Ako pag sinabi ko sa inyo to, magugulantang kayo. Dahil alam nyo ho ba kung bakit? Ito yon. Ito yon. Sasabihin ko na. Talagang ako nandito sa cellphone ko. Nandito sa cellphone ko. Ebidensya, ang dami ebidensya. Diba? Ang mahirap nito mga kalogs, naninira, sinisiraan. Siyempre, ika nga, ang Klo, vlogger ang nagsumbong sa akin. Ang masama nito, hindi pa malayo or kamag-anak pa ang naninira. Kamag-anak na buong kamag-anak ang naninirang malupitan. Bakit naman ganon? Kadugo mo, ano mo, kamag-anak mo, ano mo, ba't mo sinisiraan? Bakit? Para saan? Grabe naman yung mga ganyan tao. Ano bang meron kayo? Ano bang, ba't nyo ba ginaganon yung tao? Ano bang, yayaman ba kayo dyan? Makakabayad ba kayo dyan ng, yung kung may utang kayo, mababayaran nyo ba dahil sa ginagawa nyo yan? Diba? Ako hindi na ako magbibigay ng pangalan. Alam nyo naman, kilala nyo naman ako, hindi ako nagbibigay ng pangalan. Pero, kung sakaring makarating sa kanya tong vlog na to, wag naman sanang ganon. Diba? Huling-huli, bistadong-bistado eh. Nandito lahat ng sa akin. Then siya, sinave ko nga sa gallery ko para sigurado. Nakakaawa yung tao, Sisiraan nyo nung walang kalam-alam. Malupitan talaga. Malupitan. Ako'y tawan-tawa sa taong yun. Bakit kaya ganyan yung pagkatao nun? Ano kayang nakakayamot no? May mga ganyan tao talaga Kaya kahit anong gawin mo sira sa tao, kapag malalaman din yan. Bistado ka, napakalupit mo, sobrang lupit mo. At ito na, bukod doon, ito pa yung malupit. Bukod doon, naging bugaw pa. Ay, naka, Diyos ko, ano ba? Iba talaga ang tao pagka pera na ang gumagawa sa kanya. Baliktad na. Hindi na tao ang gumagawa sa pera. Pera na ang gumagawa sa tao. Baliktad na. Baliktad na ang mundo ngayon. Baliktad na ang panahon ngayon. Di ba? Basta pera usapan, wala. Malupitan. Lupit. Ako'y nabibighani sa mga ganyan pagkakaugali. Diba? So idinuktong ko lang to para humaba-haba naman tong vlog natin to, para yung mga nakasubaybay naman sa akin, mga solid viewer dyan. Sa mga naiinis naman sa akin yan, like pagkabuboy abunda ko normal na sa akin to mga kalogs, pagpasyensyahan nyo na. Normal na talaga sa akin to, talagang malupitan. At isa pang iduduktong ko, isa pang malupit na iduduktong ko. Diba meron ako naging best friend na malupit. Diba? Best friend, post dito, post dyan. Abay, malaalang ko ito, nandito rin Tapos bigla akong in-add friend. Bakit naman gano'n? Ano ba naman yan? Ako'y natatawa. In-add friend ako. Ayan whoop! In-add friend ako. Hindi ko ma-accept pa.
Di ba? Nakakatuwa eh, no? Alright. So ayun lang ang masasabi ko sa inyo ngayong araw na to mga kalogs. Pasensya na, kahapon ay talagang sumama ang panahon talaga, umulan ng umulan, kaya hindi ko na napagpatuloy yung vlog ko. Ito ngayon bumabawi ako sa inyo, nasa harap niyo po ako ngayon. At yan. Sa mga nagtatanong sa manok ko kung magkano ibinebenta ko yung manok ko. So alanganin ko pang ibenta eh. Kung gusto nyong bilhin, pumunta kayo dito. Kasi kung bibili kayo online, tapos pag pumunta kayo dito, pagka kukunin nyo na, tapos magugulit, ay, gato lang pala ang manok mo, ba't naman ganyan, presyo, ganyan. Mas maganda puntahan nyo na agad din eh. Puntahan nyo na lang dito. Tulad ng nagkabisita kami dito, na yung sponsor, na tumira dito sa bahay namin ng ilang araw. Nakita yung manok ko, ibinitaw ko. Talagang hindi ka mapapahiya sa bitaw. Ayun, binili ang dalawa. Kaya ngayon, ang gusto ko sa mga gusto bumili ng aking Kalus Farm Chicken. Ayan yung binabay ko. Ay, hiraw. Ang iba, mga chicken kong maliliit dyan. Gusto nyo bili, puntahan nyo na dito ng personal. Para sigurado po kayo. Para magandang pag-uusap din. Kaya hindi ako makapagbigay talaga ng presyuhan dyan sa sa mga nagtatanong. At sa mga nagtanong naman yung kung pwede na rin sa 1,000 tong ko. Shoutout ha. Pero hindi kita kinakalaban. Nagulat lang ako sa presyuhan mong 1,000. Kasi 1,000, pang sisiw na lang yun eh. Ito kasi 6 months na. Alam nyo naman, full na yan. Yung sa patoka niya, vitamins niyan. Tapos may lahi pa yung manok ko. Hindi rin biro, lalo na henny. Diba? Kapag henny ang binibili mo, wala kang mabibiling mura. Meron yung tungayaw. Hindi. Ayan. Naano lang ako, pero hindi kita nakalaban. No? Best friend tayo, best friend. Alright, so mga kalogs, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Napaka-easy lang nito. Pagpasensyahan nyo na. Bukas ulit tayo magpapangita kung anong vlog ang magagawa ko. Pag marapatin nyo na lang po. Maraming salamat sa mga solid kalus dyan. Tayo so much sa inyo lahat dyan. I love you all guys. Bye bye.